So magandang gabi sa ating lahat sa mga kalalakihan. So record muna tayo ngayon. Ah, Ako po ang naka-schedule po ngayon sa ating mga kalalakihan sa ating devotions po ngayon. Pinaka-importante po dito ay hindi po tayo nawawala ng mensahe sa ating mga devotion po natin sa mga kalalakihan. Maikli lang naman po ang ating devotion po ngayon. Ang pinakamahalaga po dito yung mensahe po. So bago tayo mag-opening prayer po, buksan po muna natin ang ating Biblia sa Colossians 1:10. Colossians 1:10. Sabi po dito sa Colossians 1:10, upang kayo ay magsilakad na nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos. So tayo bumigay, tayo manalangin. Okay, let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po Lord sa panibagong buhay na binigay niyo po sa amin. Dalangin din po Lord na makabigyan niyo nawa din po ko Lord ng knowledge and wisdom sa aking pangaral na salitaan niyo po Lord. Samahan niyo nawa po ko Lord at pakipatawaran niyo nawa din niyo po ako sa lahat ng pagkakasala na gawa po namin po sa inyo. At dinadalangin ko rin po Lord itong mensahe po Lord na kailangan pong aming may tataas, kapi po nasa kababaan po Lord. Pakitago niyo nawa din niyo po ako Lord sa inyong likod ninyong presensya niyo po Lord. Alam ko po na kailan po ang aking makakasama po Lord sa pagbibigay ng mensahe niyo po Lord. Maraming salamat po Lord. Itong aking panalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. So dito po sa ating devotion po natin sa ating mga kalalakihan ay ito yung pinakamahalaga po sa ating upang tayo lumago bilang isang Kristiyano. So yung isang Kristiyano po ay importante upang paglingkuran po natin ang ating Panginoon. So dito sa ating binasa po natin ay sabi po dito sa Colossians 1:10, upang kayo ay magsilakad at nararapat sa Panginoon at sa Panginoon sa buong ikalulugod niya. Ikalulugod niya po, diba? Sabi nga po dito, magsilakad po tayo sa nararapat sa Panginoon. Ibig sabihin, tayo bilang isang Kristiyano po, bilang isang Kristiyano, dapat po tayo, kung saan po tayo lumalakad, dapat doon po tayo lumalakad sa kalooban ng ating Panginoon. Bilang isang Kristiyano, dapat iniisip po natin or dapat natin ipapamuhay yung mga pinapagawa po sa atin ng ating Panginoon. Bilang isang Kristiyano, alam po natin na meron tayong dumarating na trials. May dumarating po sa ating problema, may dumarating po sa atin sa pinansyal, sa pag-aaral, o sa mga trabaho. Pero alam po natin bilang isang Kristiyano na may layunin kaya ito ginagawa o may layunin kaya ito nangyayari. Bilang isang Kristiyano, alam po natin kaya po ito nangyayari upang tayo ay maging malakas. Bilang isang Kristiyano, titignan or inoobserbahan ng ating Panginoon kung hanggang saan tatagal ang isang anak niya bilang isang tagapaglingkod ng ating Panginoon. Point number 1 dito ay goal. Goal. Ano ba ang ibig sabihin po ng goal? Ito yung goal na dapat po natin ipapamuhay natin, or ang goal po natin dapat ito yung sabi nga yung layunin sa buhay. Ano ba ang layunin natin sa buhay? 'Di ba minsan kapag tayo isang estudyante, ano ba ang goal natin? 'Di ba makapagtapos? Sa trabaho naman, ano ba ang goal natin? Maging regular sa trabaho. Especially dapat, ang goal natin ay makapaglingkod sa ating Panginoon. Dito sabi nga po dito, upang kayo ay magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsipamunga. Diba? Dapat tayo bilang isang Kristiyano po, ang goal po natin ay sambahin po natin ang ating Panginoon. Mahalin, seryoso, at yung focus po natin, di ba po? Ang focus po dapat po natin ay nasa ating Panginoon. Hindi po yun sabihin po natin ang goal natin na ang goal ko makapagtapos, or sabihin yung sinabi ko po kanina, pero dapat po natin ay kasama natin ang ating Panginoon. Paano tayo sasamahan ng ating Panginoon kung puro dire-diretso yung goal natin na hindi tayo na hindi natin kasama ang ating Panginoon? Sabi nga dapat po natin sa bawat oras o minuto ay dapat po natin kasama ang ating Panginoon. Bakit pa tayo nandito? Bakit ba tayo nakakagalaw? Bakit ba tayo nakakakilos? Bakit ba tayo nakakasalita? Bakit ba tayo nakakakain? Sa ating Panginoon. Di ba po? Bilang isang Kristiyano, dapat yung mindset po natin, di ba po? Dapat yung mindset po natin
yung inuutos po ng ating Panginoon. Hindi po yung kung ano yung sabihin ng kabila, kung ano ang ibig sabihin ng kanan o kaliwa, isusundin po natin. Dapat kung ano ang sabihin ng ating Panginoon at kung kalooban ng ating Panginoon, ay doon po tayo susunod. Pag hindi kalooban ng ating Panginoon, hindi dapat po natin susundin. Para magulang din po yan eh. Kung sinasabihan po tayo na sa mga magulang po natin, sa mga nakakatanda po sa atin, kapag hindi pwede, huwag gagawin. Kapag pwede, pwedeng gawin. Pero dapat, bilang isang Kristiyano, isipin po natin na yung ating Panginoon ay tayo, tawag dito, yung ating Panginoon ay sinasamahan po tayo palagi sa mga problema po natin. Di ba po? Sa mga problema po natin, sino ba yung unang-unang makakatulong po sa atin? Di ba ang ating Panginoon? Upang kayo ay magsilakad. Silakad dapat, kung tayo nagsisilakad o meron tayong goal sa isang buhay, dapat kasama po natin ang ating Panginoon. Di ba ba? Di ba po? Paano tayo makakalakad o paano tayo makakatungtong sa tagumpay kung hindi natin kasama ang ating Panginoon? Sabi nga tagumpay man nakuha po natin pero hindi natin kasama ang ating Panginoon, nagkakasala po tayo. Di ba po? Sabi nga madaling sabihin, mahirap gawin. Di ba po? Kapag sabi nga madaling maging Kristiyano pero mahirap magpa-Kristiyano. Di ba po? Kasi bilang isang Kristiyano, alam po natin na kapag tayo ay faithful, kapag meron tayong tawag dito, meron tayong seryoso sa pagsamba sa ating Panginoon, iniisip po natin, di ba po? Iniisip po natin yung kalooban agad ng ating Panginoon. Kung talagang tawag dito na kung talagang kinapayagan po tayo ng ating Panginoon. Minsan kasi tawag dito, minsan kasi ang nasusunod natin yung flesh. Di ba po? Yung flesh yung nasusunod po sa atin. Minsan, hindi na tayo nakakapagsabi o hindi na tayo nakakapag-pray sa ating Panginoon na bigla tayong impact o bigla tayong bumubuga o bigla tayong gumagalaw na hindi natin alam na kung kalooban pa talaga ito ng ating Panginoon. Goal or layunin ng isa-isang buhay. Di ba po? Goal dapat po natin na paglingkuran. Goal po natin na tayo makarinig ng salita ng ating Panginoon. Goal po natin, di ba po? Goal po natin na tayo ay hanggang nandito tayo sa lupa ay maglilingkod po tayo sa ating Panginoon. Di ba po? Point number 2, reality. Di ba po? Katotohanan bilang isang Kristiyano. Katotohanan na alam po natin na yung reality ng bilang isang Kristiyano. Di ba po? Ano ba yung realidad natin na kapag tayo nagsasamba, ano ba yung focus po natin? Ano ba yung dapat natin gawin? Ano ba yung dapat natin na sabihin natin na susundin ba natin o hindi? Hindi. Ang dapat po natin gawin ay yung sinusunod o yung pinapagawa po sa atin ng ating Panginoon. Katotohanan yung binibigay po sa atin upang tayo lumago bilang isang Kristiyano. Katotohanan na ibinibigay po sa atin ng ating Panginoon upang hindi tayo mahiwalay sa kanyang kalooban. Bilang isang Kristiyano, di ba po? Bilang isang Kristiyano, sabi nga kapag tayo ay nandito sa bahay-sambahan, mapaka-faithful natin. Mapakapagsaano natin, makikita na mga ibang miyembro na tawag dito na ibang-iba ka sa iba. Ibang-iba ka. Di ba po? Pero kapag nasa labas na, dun makikita kung talagang ikaw isang Kristiyano. Sabi nga malalaman isang Kristiyano kapag ikaw ay nag-iisa na. Di ba po? Doon po malalaman na isang Kristiyano kapag ikaw ay nag-iisa na. Doon mo maiisip kapag ikaw ay nag-iisa, maiisip mo na ano yung pumapasok sa inyong isipan. Di ba po? Kung ano pumapasok sa inyong isipan na hindi kalooban ng ating Panginoon. Gagawin ba natin to? O gagawin ba natin to? Sabi nga bilang isang Kristiyano, dapat tayo ay kinakausap po natin ang ating Panginoon. Dapat may nakikita sa atin. Di ba po? May nakikita sa atin na pagbabago o pagliwanag bilang isang Kristiyano. Hindi yun kapag tayo ay nasa trabaho o sa eskwelahan o saan man na tayo ay pumupunta, dapat tayo nagliliwanag sa kanila upang tayo makapag-akay ng kaluluwa upang sambahin natin ang ating Panginoon. Di ba po? Sabi nga po dito sa Colossians 1:9, dahil dito ay kami naman ay mula ng araw ng aming marinig ito ay hindi kami nagsisitigil ng pananalangin at ang paghingi ng pagtungkol sa inyo.
panalangin na dapat po natin sundin, na panalangin na dapat natin gawin, panalangin na dapat po natin maging routine sa atin upang kausapin po natin ang ating Panginoon. Paano po bilang isang Kristyano, paano po natin kausapin ang ating Panginoon kung na yung isip po natin ay puro kakaratalan? Diba po? Paano natin kakausapin ang ating Panginoon kung isip po natin na hindi naman pala kalooban ng ating Panginoon? Puro lang tayo hingi, puro lang tayo sabi, pero hindi naman natin ina-apply yung kalooban ng ating Panginoon. Di ba po? Parang ang ginagawa po natin ay parang kaplastikan, medyo masakit. Parang ang ginagawa po natin ay kaplastikan yung ginagawa po natin sa ating Panginoon. Sabi nga, parang linoloko lang din po natin ang ating sarili sa ginagawa po natin. Di ba po? Ayun yung reality. Ayun yung realidad ng bilang isang Kristyano. Kapag tayo lumalago bilang isang Kristyano, makikita po natin na yung merong maturity or magiging faithful tayo sa ating Panginoon. Sabi nga ang revive biglang nawawala po yan. Pagtapos niya ng preaching or pakikinig sa salita ng ating Panginoon, kapag nasa bahay na, nawawala na po yung revive. Pero dapat po natin gawin na bilang isang Kristyano, dapat lagi tayong revive at nakakapag-devotion po tayo. Pinaka-importante po yan. Kasi paano tayo lalago bilang isang Kristyano kung ano-ano ang ginagawa po natin? Di ba po? Kung ano yung ginagawa po natin na imbis na unahin po natin ang ating Panginoon, ang inuuna po natin yung ibang bagay. Ayan po yung realidad. Di ba po? Kung sa mga unbeliever, ang inuuna po nila yung mga hindi naman kalooban. Kung ang inuuna po nila yung ginagawa po nila dahil sila po yung unbeliever, na yung sinusunod po nila yung pinapagawa ng dyablo. Pero bilang isang Kristyano, sino ba yung dapat po natin sundin? Ang ating Panginoon. Di ba po? Kasi doon po tayo bumabase, doon po tayo dapat makinig, doon po tayo meron dapat po tayong koneksyon, meron tayong relasyon, meron tayong pagseryoso sa paglilingkod sa ating Panginoon. Paano tayo magiging matigas, paano tayo magiging warrior kung ang ating kinikilos ay hindi na pala kalooban ng ating Panginoon. Di ba po? Goal, reality, layunin sa buhay, o bilang isang Kristyano, ayan po yung point po natin. Pero bilang isang Kristyano, di ba po? Bilang isang Kristyano, dapat meron tayong realidad na pagbibigay ng seryoso sa ating Panginoon. Minsan kasi kapag madaling sabihin naglilingkod naman ako hindi naman nakikita sa inyong buhay. Nagsisimba naman ako kapag gusto mo lang. Nagsusulwining naman ako minsan lang. Dapat meron tayong routine. Dapat meron po tayong routine na dapat po natin na katabi mo na kaibigan mo na, pero hindi mo masyaran. Dahil meron nakikita sa iyo, di ba po? Meron nakikita sa iyo na meron silang nakikita na hindi maganda nakikita sa iyo kapag kayo na lang mga kasama. Nangyayari po 'yan. Hindi lang po sa akin, hindi lang po sa akin 'yan. Nangyayari din po sa akin din po 'yan. Di ba po? Paano natin i-apply, di ba po? Paano natin i-apply yung paglilingkod sa ating Panginoon, pero yung inikilos po natin ay hindi pala kalooban ng ating Panginoon. Para ang ginagawa po natin ay sinasaktan po natin ang ating Panginoon. Di ba po? Sinasaktan po natin. Kung tayo ay pinapalo, di ba po? Kung tayo ay pinapalo ng ating mga magulang, ganun din po ang ating Panginoon, pinapalo din po. Dahil anak niya tayo di ba po? Anak niya po tayo, dahil kaya siya namamalo dahil upang hindi na po umulit yung kanyang anak. Di ba po? Minsan kasi tawag dito, puro na lang po tayo pahingi. Puro na lang po tayo kapag nasa atin nawawala na yung ating Panginoon. Masakit yan sa ating Panginoon. Pero ginagawa po natin. Di ba po? Bilang isang Kristyano, dapat iniisip po natin, dapat yung mindset po natin, yung kalooban, or dapat yung sinusunod po natin, yung nakatastaasan na ibinibigay po sa atin ng ating Panginoon. Third point, option. Option sa pagpipilian. Di ba po? Option na ano ba dapat po natin pipiliin natin? Ano ba ang dapat po natin na maglilingkod ba ako o hindi? Dalawa lang po yan. Di ba po? Maglilingkod po ba ako o hindi?
Kasi kapag tayo naglilingkod, maganda yung daan po natin sa ating Panginoon. Pero kung hindi po tayo maglilingkod sa ating Panginoon, pangit po yung kahihitnan natin. Di ba po? Pangit yung kalalabasan. Minsan kasi kapag tayo ay nakakatanggap ng biyaya, minsan nababypass na ang ating Panginoon. Siyempre kapag meron tayo, kapag wala tayo, siyempre pipiliin po natin yung ating Panginoon. Kapag meron na tayo, wala na po. Tawag dito, nawawala na yung kalooban ng ating Panginoon, nawawala na yung ibinigay sa ating Panginoon, pero nababypass na po siya. Minsan ganyan po eh. Meron kasi na tawag dito, bilang isang Kristiyano, kapag tayo ay namimili, dapat kasama po natin ang ating Panginoon. Sa pagpili ng trabaho, sa pagpili ng course, dapat kasama po natin ang ating Panginoon. Kapag meron tayong isang bagay na pipiliin, dapat hindi natin kalilimutan na kasama dapat po natin ang ating Panginoon, dahil siya lang po yung makakatulong po sa atin kung kalooban ng ating Panginoon. Di ba po? Kasi minsan kasi kapag mahirap pigilan ang ating flesh, kapag nasusunod po natin kasi ang ating flesh, tawag dito mahirap nang pigilan, mahirap nang iwasan kapag nasusunod yung ating flesh. Pero kapag kasama po natin ang ating Panginoon, dun po natin makikita. Sabi nga po dito upang kayo ay magsilakat ay nararapat sa Panginoon ang buong ikalulugod niya. Diba? Ikalulugod niya. Ibig sabihin, ikalulugod ng ating Panginoon kapag kasama po natin siya sa pagpili sa mga desisyon po natin. Di ba po? Dapat kasama po natin ang ating Panginoon. Kasi bilang isang Kristiyano, ang pagpili, di ba po? Ang pagpili, ito yung pinakamahalaga. Tatanggapin pa natin ang ating Panginoon bilang isang unbeliever. Di ba po? Bilang isang unbeliever ng mga nakakasama po natin. Minsan kasi ang pagpili nila, nababypass po ang ating Panginoon. Kapag pagsusolwining, minsan yung pagsusolwining po natin, yung pagpili po nila, minsan umaayaw po sila. Minsan umiiwas po sila. Hindi ayaw nila makarinig ng salita ng ating Panginoon, dahil gusto po nila yung kagawalian po nila, yung hindi naman kalooban sa ating Panginoon. Kaya nga po tayo naglilingkod, kaya mo tayo nag-share ng salita ng ating Panginoon, dahil pinili po natin na paglingkuran po natin ang ating Panginoon. Di ba po? Kasi bilang tayo isang ligtas, di ba po? Bilang tayo isang ligtas, bilang tayo isang Kristiyano, tayo po yung warrior ng ating Panginoon. Di ba po? Warrior. Na tayo yung kasama natin ng ating Panginoon sa likodan po natin. Di ba po? Kahit anong man, di ba po? Hindi man sa likod nasa harapan din po natin ang ating Panginoon. Di ba po? Minsan kasi kapag tayo nasa harapan, minsan tawag dito, minsan kasi kapag tayo nasa harapan, minsan napapagawa na ng ating Panginoon. Mali po 'yan. Dapat nasa unahan din po talaga. Di ba? Dapat nasa unahan ang ating Panginoon. Kasi siya po yung siya po yung magliligtas po sa atin upang hindi po tayo humiwalay sa kalooban ng ating Panginoon. Di ba po? Sabi nga bakit pa tayo naglilingkod? Bakit pa tayo sumasamba? Bakit pa tayo nagbabasa ng Biblia? Bakit pa tayo nagpe-pray? Dahil tayo isang Kristiyano. Meron tayong goal, meron tayong reality na meron tayong reality na meron tayong goal na iisa ang ating puso sa ating Panginoon. Di ba po? Kung mahal mo ang ating Panginoon, mahal din tayo ng ating Panginoon. Kung seryoso po tayo, di ba? Kung seryoso po tayo sa ating Panginoon, maganda yung kahihitnan upang tayo ay lumago at tayo ay maging mainit sa ating pananampalataya. Pinakahuli po, way. Ano ba yung way? Daan. Tinagalog ko lang po. Daan. Daan na kung saan ba tayo pupunta. Daan, kakaliwa ba tayo o kakanan? Hindi. Dapat tayo ay diretso sa kalooban ng ating Panginoon. Dapat po tayo ay diretso sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dapat tayo ay meron tayong iisang daanan na papunta po tayo sa ating Panginoon. Hindi po tayo paatras,
dahil tayo ay meron trials na may dumarating po sa atin, tayo aatras na. Hindi po. Tayo ay susunod sa kalooban ng ating Panginoon dahil meron man tayong trials, kasama po natin ang ating Panginoon. Di ba po? Kasi, alam po natin na sa pagsubok na dumarating po sa atin, alam po natin na yung pagsubok na dumarating po sa atin na binibigyan po tayo ng katatagan, di ba po? Katatagan ng ating Panginoon upang tayo ay huwag mahiwalay sa Kanya. Bilang isang mananampalataya, kapag tayo ay nakarinig ng hindi maganda sa pagbimensahe ng ating Panginoon na pinapangunahan ng ating pastor, umiiwas na po tayo dahil tawag dito, guilty tayo doon sa ginagawa po natin na hindi naman kalooban ng ating Panginoon. Kaya tayo nasasaktan dahil meron tayong hindi nagagawa sa ating Panginoon. Goal, reality, option, and way. Dapat po natin meron tayo isang layunin sa kalooban ng ating Panginoon dahil paano po natin sasambahin ng ating Panginoon kung ang ating pag-iisip, kung pag-iisip kung ano-ano, hindi po tayo makakapag-focus sa ating Panginoon. So, yun lang po ang ating maikling devotion po natin sa mga kalalakihan. Tayo ay pumigil, tayo manalangin. Maraming salamat po Lord sa mixing mensahe na binigay niyo po sa amin. Naway itong mensahe po Lord na may apply po sa aming mga sarili. Alam po namin na kayo lang po ang tanging makakatulong po sa amin po Lord. Pakipatawaran niyo nawa din niyo po kami sa lahat ng pagkakasala na gawa po namin po sa inyo. Maraming salamat po Lord sa iyong gabi po nitong panalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. So maraming salamat po and God bless po.